Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:07. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabagat. Fresco. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga sa Ilocos, ako po si Junel Cuba. Ang atugang sa headlines kan mga barata sa lado lokal, gambling activities sa laog kan na peryan sa laog kan Naga City dapat ipaaram tulos-tulos sa mga miyembros kan pulis. Plano Nasyonal, Project Ligtas, formal ng piglansar kan DepEd para maaraman ang kahandaan sa humakan kalamidad. Tawanan Integrated School nagpaabot din pakikidumamay sa duwang grade 4 learner na nanagadaan na ninhuli kan na pagkakakuryente. Bala kan 10,000 pesos na cash gift kan mga senior citizen, pinaparesolbera na ni Presidente Marcos. Mga bagong promote na mga personay kan Viscas nagsumpa na sa saindang bagong katungdan. Ang suspect duman sa Zamboanga shooting, sinaangatanan nin kaso. Bakanting posisyon sa laog kan sangguniang panglunsod kan Naga, tutukaron kung paano reribayan ang nagadan na konsyal na si Dr. Vito Bots Borja. May taon na pagkakakulong mabot kan DILG sa mga madadakupan kan mga daiman restradong badil. Racing Barangay, idiniklarang drug-cleared 63 status nagdadanay sa partibismo kan Bicol Region. Lines kan Bareta sa luwas kan Pilipinas, 14 umboy gadan sa kasulo duman sa ospital sa Pakistan. Sa headlines kan mga barata sa lado ni Karawat, kay Soto asin EGEDO balik na sa gilas sa Pilipinas. Yan ang mga headlines kan mga barata, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tukliwata may naga, uyan ang unyan ang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Naghagad nin permiso ang mga operators kan na karnabal sa lokal na gobyerno kan syudad kan Naga tangani man na makapagpadalagan kan sa indang negosyo sa maabot na piyesta. Ninuli kani siniguro kan na nasambit ng mga operator na daida sinda mapasugal sa laog kan na peryahan. Sinabi man ni Police Lieutenant Osi Luis Caparuso, officer in charge kan City Investigation and Detection Management Unit kan Naga City Police Office sa tao man kan digdi dahil maigigilid kan pulisya sa laog kan syudad Kanaga ang pagsubaybay sa mga peryan ay titindog para man sa kapiestaan urog na kun
Igdiya maipaaram sa saindaan na numanap karawata na may pagkaaram sa pagtaya ning kwarta sa laog kan nasambit ng peryan o sugal. Sigun kay Kaparuso, masagibo sindanin intelligence operation sa mga karnabal kung saan may reported na gambling activities na kunda siring mada makakalap sindanin mga ebidensya asin madakop ansisay mana persona na nagpapasugal initulos-tulos ninda nga kakasuhan. Sa iba pang detalyes kan mga parata sa lado lokal, ang Butawanan Integrated School nagapaabot man in pakikidumamay sa duwang grade 4 na estudyante na nagadaan ninuli man kan pagkakakuryente. Nagpaabot nin pakikidumamay ang Butawanan Integrated School sa mga pamilya kan duwang grade 4 na estudyante na nagadaan matapos makuryente duman sa Butawanan Plaza kanagtalikod na Domingo. Agosto 23, 2026 bandang alas 6 sa gunang alas 6:30 nin pagkabanggi. Sigun sa opisyal na payag kan eskwelahan parehong mga estudyante sa grade 4 kan Butawanan Integrated School ang duwang biktima. Pinaglinaw man kan eskwelahan na nangyari ang insidente kan nagtalikod na daw kung saan na mayong klase asin mayo nin isinasagibong opisyal na aktibidad ang eskwelahan. Sa tao kani pinagpayag kan administrasyon asin man kan mga paratukdo pating personal kan eskwelahan na nakikisumaro sinda sa pagmundo kan pamilya mga estudyante asin na bilog na komunidad sa pagkawara kan duwang estudyante. Hinagad man kan eskwelahan sa publiko na igalang ang privacy kan mga nagkagaradan o kan pamilya asin iwasan ang pagkuriyat kan bakong beripikadong mga impormasyon na ladawan o payag mapadapit sa insidente urog na sa social media magabat sa parte kan eskwelahan na kinakaipuan ang emotional asin na psychosocial support sa mga estudyante para tukdo asin mada mga personahe na naapektaran kana sambit ng trahedya mantang makikipag-ulay sa mga magkakarigong autoridad community stakeholders kasumpay kan insidente. Nakisumaro ang Butawanan Integrated School sa mga pamilya kan duwang estudyante sa panahon kan matinding pagmundo. Manatagda sa lado nasyonal, formal ng piglansar kan Department of Education kan suudma ang Project Ligtas o ang Learning Institution Geohazard Tracking and Assessment for Safety matapos ang matriumpo kaining pilot testing kan nagtalikod na bulan na Mayo saro ini sa Advanced Risk Intelligence Platform na nagagamit kan artificial intelligence asin satellite imagery tangarig daang maaraman ang mga posibleng hazard sa lambang eskwelahan. Kabali sa mayor na feature kay ni iyo an AI-powered weather forecast na nagataon ng impormasyon dapit sa kamugtakan kan panahon asa sa sampulong aldaw nin amay-amay. Gamit man ang satellite images asin hazard map, maaraman man ang mga partikular na peligro sa lambang eskwelahan asin nakakapagtao kan early warning. Kabali sa mga pigtututukan kaining hazard iyo ang baha, volcanic activity, landslide asin man linog. Mawot kan Project Ligtas na makatabang sa mga eskwelahan asin lokal na gobyerno na mas amay na makapagpreparar asin makaresponde sa mga humakan kalamidad. Mainaan ang mga aldaw kan kanselasyon kan klase asin man tinidong lig o salbado ang mga maestra asin man paratokdo. Siring man na direktang nagsusugo ang platform kan class suspension. Alagad nagtatao ini kan risk assessment na pwedeng maging basihan kan mga local government unit asin man mga school authorities na mga otoridad sa eskwelahan sa saindang pagdesisyon asin man kung kakanseloron ang klase o kaya dai. Saro na naman natulak nin illegal na droga ang nadakop kan mga autoridad sa isinagibong drug bypass operation duman sa parte kan Banwan kan Dilgaliego, Camarines Sur. Ini parte kan pinakusog na kampanya laban man sa illegal na droga. Nadakop kan na grupo kan Camarines Sur Police Intelligence Unit PNP asin man kan Dilgaliego Municipal Police Station na suspeka alas 9:45 nin pagkabanggi sa Banwan kan Dilgaliego, Camarines Sur. Nagresulta sa pagkakaaresto kani asin man pagkaka-recover ka naabuton sa 25 gramos na pinagtutubudan na shabu. Na-recover sa suspect ang anom na mga hetzel transparent na plastic sa siya na nagkakantidad o may laman na shabu. Asin na iyanda sinasabing haros
Diya sinairarom sa pagkakaigwanin na mga dokumentos ada pag-iingat da iauna sa parte kan na mga miyembros kan da PNP anduang an suspect nunya da pigpi preparara ni magkakadigong kaso sa pagbalga kan Section 5, Section 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 an pinagapod na Comprehensive Dangerous Drug Act. Ang suspect nasa kustudiya kan da Del Gallego Municipal Police Station. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta, official na nagsumpa sa sindang bagong katungdan ana mga bago asin na promote na mga empleyado kan Bicol State College of Applied Science and Technology o BISCAS sa oath-taking ceremony na pinagagibo kan nagtalikod na aldaw sa BISCAS boardroom. Panginutan ni SUC President 2 Professor Charlie P. Nacario, PhD, ang pagsumpa na pinagapartisiparan man ni Vice President for Administration and Finance Abbas Villalon, Vice President for Academic Affairs Dr. Apulia Sibelio, asin kan Human Resource Management Officer na si Mira I.S. Sartu. Ini parte kan seremonya kan na pagformal na paggibo kan na nasambita nga mga empleyado sa saindang bagong responsibilidad bilang parte kan padagos na pagatud kan BISCAS kan di kalidad na serbisyo publiko, partikular na sa lado kan na akademya. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, kinalampagan Palasyo Malacanang ang National Commission of Senior Citizens asin man Anti-Red Tape Authority na resolveran ang reklamo kan nagkapirang senior citizens na dai pa nakaka-receive kan sa indang 10,000 pesos na cash gift sa lindung kan Expanded Centenarian Act. Sigon Kipalas Press Officer Attorney Claire Castro, nakabot na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang reklamo kan nagkapirang senior citizens kaya tulos man na pigmanduhan ang arta na maghiro tulos na resolveran ang sinabit ng isyu. Igwaman subuot na nakatalaan na meeting sa maabot na Agosto 28 sa Agaan Arta, NCSC, asin man ang mga nakakasakop na LGU pati naman ang mga nagreklamong mga senior citizens. Inasigurar ni Castro na padagos na gigibuhon kan gobyerno ang obligasyon kay ni para sa kapakanan kan mga gururang na asin kun igwang problema preparado subot ang arta na magsimbag sa problema sa sektor kan mga senior citizens. Tinawandoon ni Castro na dayman kaipuhan pahaluyon ang mga ayuda para sa mga maluluyan ng sektor asin dapat na maitao sa mas marikas na paagi. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, 350 milyones pesos na pundo para man sa redevelopment kan Mount Isaruk, aprobado kan TISA. Aprobado na kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority TISA. And 350 milyones pesos na pundo na pinagtagama para man sa redevelopment kan Mount Isarug Natural Park, segunda iyada sa City Hall. Obeto kada sambit ng proyekto na mapaasenso ang turismo sa lugar, mantang pinagpapangatamanan ada ecology kaini, kabali na ada mga planong development asin pagpapakaray ka na mga pasilidad, canopy walks asin na iba pang mga nature-based attraction. Sigun pa man sa City Hall, enot nang ipinagsumiti kada 2012 ang development plan para man sa Mount Isarug. Kabali man sa mga plano ang paggamit ka na mga edipisyo kan Department of Environment and Natural Resources o DNR na daina grabe pa nga napapakinabangan ngunyad. Sigun sa City Hall na digdi sinasabing kaipuan na magdanay ana ecological balance sa lugar asin maiwasan ang grabe na turismo na pwedeng makaapekto sa wildlife kana sinambit ng kapalibutan. Sigun pa man kay Mayor Lena Robredo, ihilingon kan syudad Canaga ada masunggi Jora o Jurisive bilang modelo asin pagpapasenso kan turismo kanda dai subuota isinasakripisyo anda kapalibutan. Kanagtalikod na aldaw nagbisita digdi sa laog kan syudad Canaga si TISA Chief
Operating Officer Mark Lapid nga ni man nato karon ang development plans para man sa Mount Isarug kaibanan ang alkalde sigun pa man kilapid kabali sa mga prioridad kan na TISA iyo ang pagpapaasenso asin pagdevelop kan Mount Isarug. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal sa flags raising ceremony kan mga empleyado kan lokal na gobyerno kan siyudad Canaga and anunsyo pinagbutasan kan opisyal kan siyudad Canaga ang paghali sa iyang trabaho huli tabnawian na nin buhay si Konsyal Dr. Vito Botsbora. Inuli kani permanente nga na bakantina ang posisyon ni Dr. Borja sa laog kan sanggunian na panglunsod. Piga tukar ini kung may plano nga magbugtak nin Karaybay na pwedeng magsalida kay Konsyal Botsbora urog na importante ang mga komitiba na sa iya nga pinapamayuhan sa laog mismo kan sangguniang panglunsod matapos kan sinagibong pag-uurulay asin man digdi busising pag-aadala ipinagpayag kan alkalde kan siyudad Canaga mas maray kun sarong Dr. Manda ang magiging karibay ni Dr. Botsbora kun magkakaigwa nin pagkakasundo sa pagpili kan bagong konsyal. Ipinagpaliwanag ni City Councilor Uying Rosales ang proseso sa pagrekomenda asin pagpili sa magiging karibay ni Dr. Botsbora bilang konsyal kan siyudad Canaga. Ninuli kan Independent Component City ang Naga dadaraon subuot sa presidente kan Pilipinas ang mga dokumento nin magiging karibay ni Dr. Bora para man sa magkakanigong pagtao nin trabaho na magiging konsyal kan siyudad nin Naga. Meron tanto sa iba pang bareta sa lado nasyonal, pigkasuhan na kan Philippine National Police ang ama kan estudyante na embwelto sa pambabaril duman sa Zamboanga. Kaibahan sa mga nasa angatanin kaso, iyo ang security personnel kan sinabit ng eskwelahan na atubang ang duwa sa kasong reckless imprudence resulting in homicide asin man physical injury. Sigon sa Police Regional Office 9 na iyo ang nanginot sa investigasyon, igwasindang bastanting ebidensya na nakuha sa ginibo nindang hararom na investigasyon. Dinagdag pa ninda na malinaw ang kapabayaan kan ama ninuli sa nakuha kan aki kayni ang sa iyang government issued asin personal na badil. Mantang daipaman pigpangaranan ang security personnel asin man pigkasuhan matapos ang kapabayaan ninuli man sa pagtugot na mapalusot ang badil o makalaog sa eskwelahan. Nagluluwas sa investigasyon kan mga otoridad na mayong ebidensya na ginibo ang krimen na may kairibahan na iba pang mga grupo. Sarong dakulang onra para man sa Calabanga Fire Station sa irarom kaliderato ni Fire Chief Superintendent Junito F. Masalang DEC Regional Director asin sa direktiba o direktang pag-aataman o liderato ni Police o ni Fire Chief Inspector Josephine Jeanette Barandun ilang caretaker o PM kana probinsya kan Camarines Sur asin na SFO4 Dario L. Panerio GDLPT Officer in Charge. Sarong dakulang pasasalamat asin na di dakulang onra para sa bilog na Calabanga Fire Station sa pagkakakuha kan first place sa pinakadakul na bilang kan fire safety inspection bilog na probinsya kan Camarines Sur para man sa first semester kan fiscal year 2026. Ang pagbistong ini iginawad kan Bureau of Fire Protection Regional Office No. 5 bilang pagbisto indang masigasig na pagtatrabaho o sising pag-inspeksyon asin padagos na pagtutok sa fire prevention asin hazard reduction sa likod ka nasambit ng onrang ini. Anda magkairiba asin naglalapigot na dedikasyon teamwork siring man commitment para man sa mga personay kan Calabanga Fire Station para man pangatamanan ang buhay asin pagsasadiri kan mga residentes kan na nasambit ng banwaan. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, tracing mga barangay ang ipinagdeklarang drug cleared 63 ang status pang padagos na pinag-aadalan sa Bicol Region.
3 sigabos na mga barangay ang pinagdeklarang drug cleared matapos isagibukan Regional Oversight Committee on the Barangay Drug Clearing and deliberasyon kani kana nagtalikod na Agosto 25, 2026 sa Sangguniang Panlalawigan na Session Hall sa laog mismo kana probinsya kan Camarines Sur. Pinanginutan ni Direktor Wardley M. Gitala, Regional Director asin Chairperson kana ROCBDC, and deliberasyon asin na meeting na pinagpartisiparan kan mga representantes gikan sa Philippine National Police PNP, Department of Interior and Local Government DILG asin kan Department of Health DOH. Apwera sa tracing bagong drug cleared barangays nagdadanay sa laog mismo kana committee ang drug cleared status kanda 63 na mga barangay na nainot na nga idiniklara nga malinig sa illegal na droga. Nagpaluwas ana ROCBDC nin 140 mga resolusyon para bada sa pagduol nin certificate of non-availability of drug activities sa mga barangay na naibugtak bilang mga drug-free. Haros 70 ang mga partisipante gikan sa manlaylay ng mga local government units LGU ang nagpartisipar sa sinambit ng aktibidad. Obeto kan deliberasyon na mabusisi asin mapatibay ang estado kan mga barangay bilang parte kan padagos na pagpapasunod kan barangay level drug clearing program asin pagdanay kan komunidad na mairayo sa illegal na droga ang bilog na riyon Bicol. Dahil na ma-access sa nasyon ang online game na Gorbox matapos na day magibo kay ni nasimbagan kan developer ang mga piligro dapit man sa maindatang epekto kay ni. Sigon kini ICT Secretary Henry Aguda, nakipag-koordinaran sa indang opisina sa developer kan Kawat asin tinawan ini ni na due process. Nagtauman sinda kan notice asin ebidensya na nakakaraotan platform asin naghagad nin plano kung paano maililikayan ang maraot na epekto kan sinambitnan Kawat. Kan Hunyo, temporaryong naban kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang Gorbox matapos na maikonektar ini sa sarong school shooting duman sa syudad kan Tacloban. Sa sinambitnang insidente kan Hunyo 22 sa San Jose National High School, tuluan nagadan asin 20 iba pa ang mga nagkarulugadan. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mabatang parong kan CBCUE Pili Campus nagbunga nin temporaryong adjustment sa klase. Sarong mabata na parong ang nagkuryat sa Pili Campus kan Central Bicol State University Agriculture CBCUE na nakakaapekto sa comfort kan mga estudyante, faculty asin man kan staff. Basado sa report asin na statyan na online ipinagpahayag ni Campus Administrator Dr. Alan B. Del Rosario na naggigikan na subuot ang parong sa sarong poultry farm dyan sa Sagurong Pili, Camarines Sur bilang aksyon na nagpaliwas si Del Rosario nin Memorandum Number 08-102 Series of 2026 na nakatalaan temporaryong adjustment sa klase asin operasyon kan sinambit ng eskwelanda. Obeto kada sambit ng lakdang mabawasan ang exposure kan mga estudyante asin personahi na sa bakong maraya na parong umabatang parong mantang padagos ang isinasagimon asin kinakaipuan na serbisyo sa akademya asin man administratibo. Sa katakod na bareta, ipinagpahayag na ang poultry processing plant subuot na arama na kausa kan mabatang parong na nakakaapektar sa parte kan campus kan CBCUE dyan sa Banwan kan Pili, Camarines Sur. Napagarman kan Central Bicol State University of Agriculture Pili Campus kung sa inagigikan ang mabatang parong na uminabot sa laog mismo kan campus ninda. Sigun ki Dr. Alan Del Rosario, Campus Administrator kan CBCUE Pili, bunga naman kan mabatang parong kan sarong processing plant sa Sagurong Pili, Camarines Sur. Ninuli kani apektado ang face-to-face classes sa temporaryong nagpasunod nin online asynchronous learning modality and CBCUE sa Banwan kan Pili, Camarines Sur bunga naman kan Memorandum 08-02 Series of 2026 na ipinagpaluwas kanda nagtalikod na aldaw kanda Miyerkules
pwede manda na magpadagos an online operation ang mga opisina na may air conditioning unit depende sa sitwasyon kan sendang lugar o beto kada sambit ng lakdang na mabawasan ang epekto kada parong na mabata sa kampus mantang padagos na pinag-aaksyonan kan administrasyon ang pinagikanan kan sinambit ng mabatang parong. Sa kasumpay pang barata sa mabata pa man giraraya na parong janda sa parte mismo kanda CBCOA na napaparong kana mga estudyante asin man na mga paratukdo tulos-tulos pinagsugo pagsagibon ninda tulos na aksyon mapadapit mada sa mabatang parong gikan sa parte mismo kana tarong poultry dressing plant yan sinugo mismo ni Alkalde Maribika Bikbika Solano. Sigun sa direktiba kan Alkalde sinabi kani na tabangan ang dressing plant na makapagkumpuni naraot na kagamitan tanganing mawara na ang mabatang parong na nagdadaranin inkonbinyensya sa Central Bicol State University of Agriculture. Temporaryo dahil mo na ipapasara ang planta alagad kung ini magsunod sa mga reglamento pwedeng mapatawan nin cease and desist order na sambit ng planta. Nagproponer ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang pagpataw nin 20 taon na pagkakakulong sa mga madadakupan kan mga dairestradong badil. Sinabi kan sekretaryo na maawot kay ni para da mapundo na ang nagruro na insidente kan pambabadil digdi sa nasyon. Dinagdagpa ni Remulla na sangunyan makakalibre kung nakapagpiyansa ang sa isayman na madakupanin badil. Liwat na nangapudan ini sa mga legislador na dapat na ripasuhon ang ley kontra sa pagbalgar kan mga madadakupan kan daiman mga rehistradong badil. Ang sinabitang pahayag ni Remulla bilang kasimbagan sa magkasunod na pambabadil sa mga eskwelahan duman sa syudad kan Tacloban kan Hunyo 22 asin man sa Buanga City kan nagtalikod na Agosto 18. Sa ibang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Ateneo Dinaga University nagdadanay ang 100% nga passing rate sa 2026 Guidance Counselor Licensure Exam. Nagdanay asin na nakuakan Ateneo Dinaga University adno ang 100% passing rate sa 2026 Guidance Counselor Licensure Examination matapos matrayumpo na makapasar ang mga bagong graduara sina nagkuakan guidance counselors exam sa parte kana nasambit ng universidad. Pinagselebrar kana adno ana matrayumpong mga bagong license as in registered guidance counselor sa liwat na pinagtawan ni na onra ang sindang paglalapigot dedikasyon asin preparasyon para man sa licensure examination. Padago subot ining nagpapatutuo kanda paghahanda kanda mga nagtapos kanda adno para man sa profesyon na guidance counseling asin sa sindang magiging trabaho sa pagtao ni nagabay asin na pagtabang sa mga estudyante lalong-lalo na sa laog na komunidad. Sa iba pang detalles kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal ang Movie and Television Review and Classification Board MTRCV nagpasiring sa laog kan Syudad Canaga tinawan doon kan Movie and Television Review and Classification Board MTRCV ang importansya gabay kan na pamilya sa media consumption asin man sa paagiban kan gidgibong responsabling pagdala na karaban sa laog kan Syudad Canaga puon pa kan nagtalikod na aldaw kan Lunes Agosto 24 pinagpaliwanag kan na MTRCV Chairperson na Lala Soto na digdi nakapokus ana sambit ng inisyatibo sa pagdul ni nadunong sa mga magurang asin guardians sa urog na digdi na ilatag ang mga tamang mga lakdang para man masiguro ligtas asin
kung ano ang nilalaman kada mga pinagdadalan kana mga jóvenes sa telebisyon. Tinawandoon pa man na ni Soto na kinakaipuan ang pagkakasararo na iro asin na whole of nation approach kung sa ina digdi matatabangan na ang gobyerno, mga eskwelahan asin man ang mga harong sering man iba pang partikan komunidad tangani man digdi mangyari asin na maisulong ang talentong paggamit kan media sa laog mismo kana sa tuyang lugar. Mapang bareta sa lado nasyonal, apat hasta 7 bagyo ang piglalauman na malaog sa Philippine Area of Responsibility kung sa bulan kan Septyembre hasta Disyembre ngunya na taon. Inaan pagpahayag ni Miss Lisa Sulis an o kana pag-asa katakudman kan mga piglalauman na weather disturbance sa maabot na Septyembre, mayo pang nahihiling na malandfall na bagyo asin sa laog nin 7 o piglalauman na malaog may posibilidad na maging super typhoon na nagkapira. Piglalauman na mas makusog ang mga bagyo sa Septyembre asin man Oktubre ninhuli man sa El Nino. Sinabi ni Solis na malaog ang El Nino sa katapusan kan taon, rason tangarig na mas magkusog pa ang mga bagyo. Pigtaong halimbawa niya ang taon 2023 kung sa N7 sa unsing bagyo ang naging super typhoon. Sa summer season kan taon 2027, piglalauman na magiging matindi ang init ninhuli man sa El Nino na maresulta nin dikit na uran, pigsabihan ng publiko na magpreparar asin man maglikay. Ay ba pang detalyes kan mga parata lokal, ang LGU sa laog kan naga naglatag na kan mga guidelines para man sa media coverage sa panahon kan piyesta. Nagtipon kan nagtalikod na aldaw ang mga miyembros kan lokal na media content creator asin vlogger sa laog kan syudad kinaga tangani mada na makipag-ulay sa lokal na gobyerno kan syudad kasumpay naman kan preparasyon sa nagdadagadang na piyesta sa bulan kan Septyembre o obheto kana sambit ng pagtitiripon na masiguro asin na maray asin ligtas na coverage kan mga panginot na mga aktibidad sa laog kan kapiestahan kabati na digdi na aktibidad kan na simbahan saro sa mga panginot na pinag-urulayan ana pagkakaigwanin posisyon kan mga miyembros kan na media vlogger asin content creator sa ibabaw kan tulay armada sa gigibon na prosesyon. Segun sa LGU Naga, sa apat na tulay arog kan Tabuko, Braids, Panganiban, Colganti, asin Magsaysay Braids, aro lang ang kinakaipuan miyembros kan na media kan kada istasyon asin an sa indang kumpanya irerepresentar tanganing magpwesto sa ibabaw kan tulay. Kinakaipuan na igwanin identification card ID na mismong pinag-issue kan lokal na gobyerno kan syudad Kanaga na miyembros kan media practitioner asin content creator na tutugutan na makapagpwesto sa ibabaw mismo kan tulay. Paigpit man ay pinagpapangalad an basta-basta na lang pagpapalayog kan drone sa mga kasagsagi kan na mga aktibidades digdi sa laog Kanaga. Kinakaipuan na ipaaram asin kinakaipuan na igwaning koordinasyon muna sa lokal na gobyerno kan syudad an ano man na plano na paggamit nin drone tangani man masiguro an seguridad kan kadaklan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado lokal, ang lokal na gobyerno kan Banwan kan Calabanga Camarines Sur nagtitipid sa gastos kan sa indang piyesta pundo limitado sa 3.2 milyones pesos. Duwang simana na sana anda pagsilibrar kan na piyesta kan na Banwan kan Calabanga Camarines Sur nag-arangkada na ang mga aktibidades asin na pinagapreparar na kan lokal na gobyerno ana Banchito kung sa ina nakapwesto ana sa kalabaan kan Del Carmen Street ang ibang mga produkto na itinitinda sa laog mismo kan na Banwaan. Nagpapadagos ngunyan ang billiard tournament na susundan kan chess tournament asin na daiman mawawara ang inaabangan na taon-taon sa parte mismo kanda
Calabanga ang Grand Coronation Night kan binibining Calabanga. Segunda sa Municipal Councilor kanda nasambit na nga banwa na si Ritot sa De Los Santos. May mga ipinag-anda na mga aktibidad ngunya na taon ang LGU Calabanga kun dati duwang aldaw isinasagibo ang parada ngunya na taon tig sarong aldaw na lang ini tangani nga makatipid sa gastuson. Dagdag pa kana sambit na nga opisyal nagpasa ang Sangguniang Bayan kan Kalabanganin sarong resolusyon para sa modest spending o pagtitipid ngunya na kapiestahan ninhuli man kan epekto kan El Nino basado sa pinagrekomenda na pundo kan da budget officer 3.2 million pesos lang subuot ang pwedeng gastuson para sa mga aktibidad kan sinambit ng kapiestahan tulos man siniguro kan Sangguniang Pangalunso o Sangguniang Bayan kan Calabanga na ana matitipid na pundo kan kapistahan na itatagama sa mga maapektaran kan El Nino para digdi igwasubot nin pundo na maguguno ang lokal na gobyerno para itabang sa mga parauma. Sa mga barata sa lado nasyonal, tututukan kan Administrasyon Marcos ang pagprotehir sa 6.5 milyon na mga Pilipinong makaawas sa katikapuhan asin pagpakusog sa middle class sa paagi mandaa ini kan mas dakol na trabaho, mas alangkaw na ganar asin mas hababang gastuson. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto, ini man ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos magbabaan poverty incidence paghali sa 15.5% kan taon 2023 sa 9.7% kan taon 2025 dahil digdi naghuros man ang numero kan mga nagitios paghali sa 17.5 milyon pasiring sa 11 milyon. Siring man sinabi ni Recto na dapat maging kampante ang gobyerno ninulita pwede dang maapektaran ang presyo kan kakanon asin man gasolina, trabaho siring man ekonomiya kan mga krisis duman sa Middle East asin man climate disruptions. Kabali sa mga lakdang kan gobyerno ang pagparikas kan mga infrastructure project na makrear nin trabaho asin man magpababa kan logistics cost asin man ang mga propwestong mapababa sa buwis asin gastuson kan mga pamilya. Kay bahan digdi ang paglangkaw kan income tax exemption sa 350,000 kada taon na tax amnesty, pagtanggal kan travel tax asin man mga pagbabago sa epira tangarig dang dai maipasar o dai maipasa sa consumers and system laws charges kaini. Pigtutulod man kan administrasyon an sa diring o ining inaapod na Sariling Kuryente Act para gibuho na mas madali asin barato ang paggamit kan solar asin battery system sa mga estaran. Sigon korekto maot kan mga lakdang na daida mainaan ang pagtios kundi da pakusugon asin papusugon ang middle class kan Pilipinas. Sarong laborer ana nadakop kan mga miyembros kan da autoridad digdi sa laog kan na siyudad Canaga sa naggibong bypass sa operation nagsagibo kan anti-illegal drug bypass operation ang grupo kan Naga City Police Drug Enforcement Unit katabang ang grupo kan da PDEA digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur ginibo ang bypass operation sa Barangay Concepcion Pequeña Naga City partikular na sa Kalabaan kan Tinampu nagresulta sa pagkakadakop kan sarong 23 anyos na lalaki may kasaruan trabahador residentes kan Barangay Concepcion Pequeña Naga City sa isinagibong operasyon na kumpiskar kan mga pulis ta suspek iyo ang 5 hetzel transparent plastic sachet na may laog nin puting crystalline na substansa asin pinagtutubdan shabu nagaabot sa timbang na 4 gramos ang nakulimbata na droga asin iguanin presyo na nagkakantidad 27,200 pesos. Ana sospeka haloy man na pinagmanmanan kana grupo kana nasambit ng mga miyembros kana autoridad antes isinagibo ang drug bypass operation. Tasa nga tanasiya ni kaso na pagbalga sa Republic Act 11053 manda ana kaso nga pagbalgas parte mismo kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 nakakulong siya ngunyan sa ipatura kan na pulisya. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang PDEA pinagtawan ni nabisto ang tulong banwaan sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur
asin nilanda tinawanin onra kan pinagaapod anti-drug program na tatanging award. Tulong banwaan sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur anda pinagbisto kan Philippine Drug Enforcement Agency matapos makaresibikan na balangay Cell of Excellence. Asin mada pinakalangkaw na pagbistong itinaukan hahinsya sa mga Anti-Drug Abuse Council ADAC na matibay na nagpapasunod sa Barangay Drug Clearing Program. Nakaresibi nin onra iyo anda banwaan kan Bumbun Camarines Sur, Kabusaw asin man an banwaan kan Milaor sa Ginibong Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Deliberation kan Agosto 25, 2026 sa laog kan Sanggunian Panlalawigan kan Probinsya kan Camarines Sur. Pinanginutan ni PDEA Regional Director asin na ROCBDC Chairperson Direktor Wardley M. Gitalia ana nasambit na nga awarding ibanan an PDEA sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur na pinamamayuan ni IE B. Adrianda Pajardo asin na PDEA Consultant Jensen na Mayuga. Sabi kan PDEA ang Balangay Cell of Excellence and pagbisto sa mga lokal na gobyerno nin mas matibay asin dagos-dagos na pagpapasunod kan mga programa laban sa illegal na droga asin pagdanay kan ligtas na drug-free sa saindang komunidad. Pinarkarkuluma na 50 katao ang nagpartisipar sa ginibong awarding na nagtao na pugay sa mga natatanging anti-drug efforts ang tulong munisipyo kan Camarines Sur. Sa iba pang bareta piglinaw kan Department of Information and Communications Technology na huring opsyon sana ang pagpangalan sa Facebook sa tao ini kan paghadit na may koneksyon ini sa sunod-sunod na kararatan sa mga eskwelahan asin online abuse. Sigon ki DICT Secretary Henry Aguda, gigibon kan gobyerno ang gabos na paagi tangarig daang inkaminaron ang mga platform na magsunod sa mga kaagadan na maot proteran ang mga Pilipinong nagagamit urog na ang mga hobenes. Naunambitan ni Aguda na naging epektibo ang pakikipag-koordinar ninda sa TikTok kaya day manda nagkaiguan ninda kulang problema sa platform. Mientras tanto duwang mayor na issue ang nahihiling kan DICT sa Meta enot iyo ang identity verification asin man o nakaipuhan da tangarig matabangan ang mga otoridad na maaraman ang mga nagagamit kan fake o kaya mga troll accounts na nag-aabuso online asin ang marikas na paghali kang harmful content partikular na ang mga nakakaalarmang live stream arog kan mga shooting incidents. Taiba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal maabot sa 500,000 na pabuya anda iduduhol kan na lokal na gobyerno kan na probinsya kan Camarines Norte sa ganmanda nangyaring pambabadila duman sa kasalugan shooting incident sa obetong mas pang maparikas asin mapadali ang pagresolba kan kaso kan na shooting incident na nangyari sa barangay kan na kasalugan duman sa Paracali kan nagtalikod na pitsa 24 kan bulan kan Agosto 2026. Ang lokal na gobyerno kan na Camarines Norte sa liderato ni Gobernador Ricardo Dung Padilla mataunin na 500,000 pesos bilang pabuya sa makakapagtukdo asin makakataunin bastanteng impormasyon para madakop ang gunman na sa nangyaring insidente na ikinagadan kan sarong negosyante sa nasambit ng barangay Pig-ing Kaminar kanda gobyerno ana publiko na makisumaro asin na makipagtabangan sa padagos na investigasyon ni nuliman kanda tanganing mako anesthesia kana biktima asin kan pamilya kani an sisay man na gustong magtaunin impormasyon pwedeng magpasiring sa opisina kan Provincial Director kan Philippine National Police duman sa barangay kan na Dugungan na Daet probinsya nin Camarines Norte. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado lokal kasumpay kan pinakusog na kampanya kontra sa illegal na sugal naging matrayumpo ang isinagibong operasyon kan grupo kan Tinambaka Municipal Police Station nadakop kani anda tulong persona na sindanul 47 anyos 28 o 47 anyos
28 kana Hunyo ipinagapangaki may agum sarong parauma kanso na dos barangay Lupiti ng Bacca Maridisur sarong nagngangaran na Pika 65 anyos kana may salay guwa ka Maridisur asin man saro pang litda an pangaranda 39 anyos kada sitio laon na barangay kan na Payatan Gua Camarines nadako pa ang nasambit ng mga persona basado sa isinagibong operasyon kontra illegal na sugal nagresulta kan na pagkakadakop kan na mga ini nakuha sa lugar kan insidente kan na kinadakupan ninda iyo ang kantidad na 1,600 pesos sa manlain-lain na mga denominasyon na kan na kwarta asin na sarong buhay na manok, sarong gadan na manok, asin na notebook na may mga pangaran na kana sinambit ng mga parataya ipinaaramanda sa mga suspetsado anda sa indang karapatan na asin kung tano tasinda dinakop kan mga miyembros kan na pulis ana mga suspek yaon ang unya nakakulong duman sa banwan kan tinambak sa ngataning kasong pagbalga sa Republic Act 449. Sa irarom kan Office of Ombudsman ang 107 na mga opisyal kan gobyerno sa lifestyle check bilang pag-utob kang kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magkondusir kan hararom na hingoto sa yaman kan mga opisyal matapos na magputok ang issue kan mga ghost project sa flood control. Sigon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa budget briefing kan ahensya sa House Committee on Appropriations kan naginibo ka suudma mas dakol pang opisyal ang isa sa irarom sa pag-examine partikular gikan sa income generating agencies aro kan Bureau of Customs, Land Transportation Office, siring man sa BIR. Kan panahon ni dating Ombudsman Samuel Martires, pinunduan na ugalian ng lifestyle check ninhuli man sa pamantayan sa nadaka ito. Iyon pagkakaigwa kan desente, asin maray na pagbuhay kan sarong empleyado kan gobyerno. Sa lindong ni Rimulya, liwat na ipigpautob, ang mas higot na pag-examine kan pagbuhay. Sinabi ni Rimulya na iimbestigaran man kan sa iyang opisina ang building project kan Bureau of Immigration na haros 12 taonang pigibo, asin may kantidad na 8 billion pesos. Sigon sa Department of Budget and Management, sobrang 7 billion pesos ang pagrekomendar na budget para sa taon 2027, alagad naghagad pa ang Bureau of Immigration nin kadagdagan na 6.853 billion pesos kadaklan para sa pagbakal daa kan mga bagong edipisyo. Ang Ombudsman nagahagad man ni nasa 7.23 billion pesos na pundo para sa lendong kan 7.2 trillion pesos na 2027 national budget na mas halangkaw sa 6.42 billion pesos sa taon 2026. Sa iba pang detalyes kan mga barata pa sa lado lokal an kada tabang dinudol kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Ragay Camarines sa paagi ni Mayor BJ Uribata. Ini ada tagang nakakataon na maray na serbisyo asin tabang sa mga namamanwaan anda kada tabang na naiduduhol maya o batong matawan ana mga gastuson asin mada an angat na kinakatubang kanda pamilya aliwanag asin tubig assistance welfare litaw 273 na mga benepisyaryo ang natawanin suporta sa rong konkretong lakdanga tangani mada na maipamati kan lokal na gobyerno kanda banwaan kanda Ragay Camarines sa paagimada ni Mayor BJ Oribata ang perming preparadong magdangoga asin mag-alalay sa pangangaipo kan na mga residentes kan na banwaan kan Ragay Camarines bilang iyo ang sa indang alkaldiya ang ako kana alkaldi na si BJ sa Oribata kung padagos natatawan ni na atensyon ang mga programa tunay na kinakaipuan kan mga namamanwaan sa banwaan kan Ragay Camarines kapag nagtatarapangandaan lokal na gobyerno asin ang komunidad mas dakul pang maabot asin matatabangan para sa kadaklan na mga tagaduman sa banwaan kan Ragay Camarines. Iniisip mo niyan kan lokal na gobyerno kan banwaan kan Ragay ang progreso asin man na mga suporta na inot na pangangaipo kan mga residentes sa sinambit na nga banwaan. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyanda
sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, aprobado na sa Bicol State College Applied Science and Technology o BISCAS ang pagdulnin cash incentives bilang pagbisto sa mga board examinees sa top notchers as in the sulamenting board performance sa irarom kan BOT Resolution number 6 series of 2026. Ipinagpahayag ni SUC President 2 Professor Charlie P. Nacario. Ana Polisiya sa flag raising ceremony pinagagibo kasunod kan na paggawad kan cash incentive kay Patricia Miti Almina PFT na nag-top 9 nationwide sa August 2026 sa Food Technologies Licensure Examination. Sa irarom ka na sambit ng polisiya, pwedeng makaresibinin cash incentives on board examinees sa top notchers gikan sa technology-related as in non-technology program depende sa availability ka na pundo ka na nasambit ng eskwelahan. Sa bagong polisiya, mas pinakusog kan BISCAS ang pagbisto as in suporta sa mga astiyan na nagpupuli nin onra sa parte kan kuliyo partikular na sa eskwelahan kan BISCAS. Sa iba pang mga bareta, daiman husgaran kan Palasyo Malacanang, si Bulacan Governor Daniel Fernando na subot sa kawaran kaini nin aram sa 41 bilyon pesos na flood control projects na ipinautob sa probinsya. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, posibleng dai talaga na ipaaram sa gobernador ang mga proyekto nin hulita dai manda regular na naire-report sa mga lokal na gobyerno ang mga proyektong direktang ipinapautob kan Department of Public Works and Highways. Maging si Presidente Marcos subuot na araman sa nagikan sa sarong barangay official duman sa Bulacan na may mga proyekto ang DPWH na dai naman na ipapaaram sa lokal na gobyerno. Sinabi ni Castro na kung dai nagkondusir ng inspeksyon ang presidente, pwedeng dai man kaini o dai naglataw ang mga kakulangan asin subuot ang pang-aabuso sa pagpautob kan flood control projects. Embes kay puhanda ang maaraman kung paano ipigpautob ang 41 billion pesos na pundo asin kunta no dai na ipaaram sa lokal na gobyerno ang mga proyektong piggibo duman sa Bulacan. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pigkumpirmar ni Major Robio ang Chief of Police kan Station number 5 ana pagkakaaresto kan mag-live-in partner sa barangay kan Triangulo, Naga City. Haloy na subot nindang pinagmumonitor ang mga suspek asin na kana matunugan kana pulis digdi sa laog kanaga na mabagsak nin droga sa naga ang mga suspek. Tulos nindang ikinasaan by basa operation na nagresulta sa pagkakadakop kan live-in partner na taga dyan sa Banwaan kan Goa asin taga Duman sa Banwaan kan Kalamba. Nakumpiskar sa mga suspek ang 7.5 grams kan shabu na nagkakantidad 51 mil pesos ang market value na kumpiskara na illegal drugs. Uya ang parte kan mga pahayag na yan ni Major Rubio ang Chief of Police kan Station number 5 digdi sa laog kan siyudad ni Naga. Bali, ini talaga under monitoring ini yo. Nagkataon na naugas sindang daranig sa Naga kaya kang na-monitor minamalaw sinda. Yun na to, nagkasa kami ng bypass operation. Actually, ano talaga sinda sa iba-ibang lugar din sa kabilang ng Naga. Base sa record, si itong Jacob ng Aliaston, may dati na siyang kaso. Okay. More or less 7.5 grams na nagkakantidad ng 51,000. Base sa live-in partners sindang doon, ay dahil ko lang na consent sinda na guys. Malamang sa gawa din, dahil sa gagawa siya. So, di ko na maya akong konkretong informasyon kung saan sinda talagang nag-i-stay. Yung araw-araw kang nasabi ko, under monitoring sinda, and kang naaraman din na malaw sinda dahil may contact sinda sa na nagtao sa mga informasyon, kaya nagkasa kami ng bypass operation. Artiyan kan mga pahayag ni Police Major Rubio ang Chief of Police kan Station 5 sa laog kan Naga. Entras tanto, saro sa mga suspek na lalaki ang dati naman subot na nadakop sa operasyon kan droga
sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur bako sa laog kan Naga. Nakaluwas ang suspect sa karsil uli kan pag-avail kan na plea bargaining sa korte. Pero sa monitoring kan grupo kan Philippine National Police, dai pa nagbaguan na suspetsado asin padagos paman giraray sa pagkakaimbwelto sa illegal na droga. Kaya digdi ikinasa ang drug by bus operation laban sa nasambit na mga suspect. Padagos-dagos ang monitoring kan PNP sa iba pang mga personay na imbwelto sa illegal drugs digdi sa laog kan Naga. Uya pa ang parte kan mga payag ni Police Major Robio. Ito po tabing lalaki. Nagkakaso na dati na siyang nadakop. So, iwas ka na. Iyo. Alos pati ibang barangay o gaman. Talagang, kaya diretso lang ang pag-monitor mo dyan sa mga illegal drug transaction. Arti kan mga pahayag ni Police Major Robio kan siyudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, kumpirmar man ni Major Robio na nanda bilabula ang kaso ka na mag-live-in partner ulitan nadakop ang mga ini sa sarong drug by bus operation. Daiman kaniya makumpirmar kung pirang taon na ang pwedeng maging sentensya sa mga suspect ulit ang kortina ang madesisyon depende sa gabat kan kaso. Sa inda, iyo lang na kinakaipuan na madakop ang mga miyembros kanda na persona na involto sa illegal drugs. Pagkatapos kaya na kortina ang madesisyon kung pira ang magiging sentensya na dapat ipatong sa mga suspetsado. Uya pa si Major Robio. Pag bypass operation kasi talagang non-bailable. Ayan, basta ma-convict ka dyan sa saro lang ang sentensya, kaya hindi ko lang sigurado kung pirang taon ang sentensya pag na-convict ka sa kasong illegal selling. Malamang siguro sinda ito itong mga nag-plea bargaining baga. Mga nag-plea bargaining kaya nakakaluwas sila. Sa korte na yan, basta madakop na-inquest payo na kami dyan. Monitor na lang kami pa progress kang kaso sa korte. Pero mga decision sa court na yan, kaso talagang ngayon nasa mo yung bako nasa mo yung discretion. Parti pa kan mga pahayag, Police Major Rubio and Chief of Police kan Station number 5 sa laog kan siyudad ni Naga. Iba pa mga barata sa lado nasyonal Pigkalampagan Manila and a religious group ang Sandigan Bayan kasuod mang aga sa para na ini pangapudan na ibalik sa kulungan si dating Senador Bong Revilla. Tinawandoon kan mga grupo na nawawara na subuot nin kumpiyansa ang mga namamanuaan sa mga korte digdi sa nasyon. Ninuli sa pagtugot na makapagpiyansa ang nagkapirang politiko na naatubang sa non-bailable case arog ni Revilla. Tinawandoon pa kang grupo na garudaa pigabaliwala na ang lay sa nasyon kung ang naghahagad nin tsansang makapagpiyansa sa rodaang Revilla. Pigkakaedit man subuot kan mga grupo ang posibilidad na pagpaunrahan man kan korte na makapagpiyansa si Senator Rodante Marcoleta asin man Jinggoy Estrada maging ang dating congressman na si Mike Defensor. May girumdo man na pigtugutan kan duwang maestrado si Revilla na makapagpiyansa nin 1 million pesos para sa kasong malversation na may koneksyon sa manumaliyang flood control projects. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, igwananin mga plano ginibo para man sa security preparation ang grupo kan Philippine National Police sa PNP Station 5 digdi sa laog kan Naga para sa papaabuton na fiesta sa laog kan Naga sa bulan kan September. Ang PNP Station 5 sa laog kan Naga igwanin 5 barangay na sakop. Ini kinakaimbweltuan kan da barangay kan Mabulo, Tabuco, Triangulo, Lerma, Asinman, an barangay kan da Dayangdanga. Pula ang lugar na sakop kan nasambit ng hipatura kan pulisya kaya digdi naglalapigot sinda maging matuninong ang dalagan kan selebrasyon kan piyesta sa paagi kan mga ilalatag nindang seguridad. Igwamanin sa diring ipapasunod na security measures ang PNP Central Office na susunodon kan gabus na istasyones kan pulisya digdi sa laog kan na siyudad kan Naga.
Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Major Robio pamayukan na PNP Station na number 5. May 5 barangay na sakop ang Station 5, yan, Mabulo, Tabuco, Triangulo, Lerma, sa Kadayandang. Actually sa Muyang headquarters, sa NCPO, nag-aan na kami. May mga ginigibo na kaming lockdown para sa security preparation. And yan kayang pagplano kang preparation sa security kang Inga Francia. Kuga na kami tinubo na sinda lang talaga ang nataon ng informasyon about yan. Pero pag abot sa preparasyon, uga ng preparasyon. Iyo. Pero kaya siyempre, bilang nasa Samuyang lugar sa URM, may sabi rin kami na itong regular na ginigibong yung seguridad. Pero pag abot sa seguridad campaign niya Francia, holistic niyo, kumbaga ang approach yan. Saro lang na may sarong namamayo lang. Si Police Major Robio at Chief of Police kan Station 5 Naga City. Mientras tanto, padagos na pinagmumonitor ngunyan kan na PNP digdi sa laog kan Naga, partikular na kan Station number 5 sa laog kan Naga, ang mga mararaot na mga elemento, arog man kan mga snatcher, salisi asin budol-budol gang, partikular na itong mga suspek na digdi nag-i-star sa laog kan Siyudad Canaga, huli tabistado maninda anda mga nasambit na mga persona, ianda para dai na makabuelo ang mga iniya sa parte mismo kanda pagkakaigwa nin biktima sa mga ayaon na namadayo digdi sa laog kan Naga sa papaabuton na piyesta. Alagad padagos pa man giraray sindang agiging alertado uli ta posibleng igwaman nin mga dayo na mga snatcher, budolgang an maglaog sa Naga para man makapambiktima sa panahon kan piyesta. Sangunyan sa monitoring kan PNP, mayo pa man ni nag-aarabutan ng mga dayong mga snatcher asin budolgang sa laog kan na siyudad ni Naga. Kuya pa ang mga pahayag ni Major Robio. Ay, regular mga ginigibo mo yan. May okasyon umayo. Monitor mo yung mga para apera kayan, siyempre alerto man kami diba sa mga madayo ta araw nga kani kami maabot na okasyon. May papong monitor na malag iti sa kuyang Artiyan kan mga pahayag ni Police Major Robio ka PNP Station number 5 sa laog kan na siyudad ni Naga. Mga bareta sa lado national target magpautob ng Department of Education din sarong hybrid campus security framework. Ini para sa pagmantinir kan seguridad asin man kaligtasan sa mga pampublikong eskwelahan igdi sa nasyon. Sigon kay Education Secretary Sani Angara, tatrabangan ini kan mga school guard, barangay tanod asin mga pulis, siring man ang mga makabagong surveillance tool arog kan CCTV. Mawot ka ini na simbagan ang kakulangan sa mga security guard sa paaykan pagpanao na mga personahes base man sa volume o sa dakol o numero kan mga estudyante asin pangaipo kan lambang campus sa lingdong kan na propwestoan mga saradit na campus na may hababa sa 500 na mga estudyante, katamtaman na campus na may 501 hasta 1,000 na mga estudyante, ipigproponir na malaag nin sarong security guard. Aalalayan sinda kan mga barangay tanod sa mga oras na paglaog asin man urulian kaibahan ang mga voluntaryong membro kan Parent Teacher Association kan mga o sa mga pintuan kan eskwelahan. Mientras tanto ang mga darakulang campus na may 1,001 hasta 3,300 na mga estudyante lalaagan duwang security guard kaibahan ang mga tanod kan LGU o barangay para sa perimeter control, siring man PTA assistance team para sa crowd asin man traffic control, para man sa dakulao na campus na may 3,301 hasta 8,500 na mga estudyante o sobrang dakulao na campus na may 8,501 na mga estudyante paitaas, malaag nin apat na security guard na papakusugon pa kan mga mobile patrol kan PNP asin local security officers kan lokal na gobyerno. Gigibuhon kan DepEd ang pagpautob kan duwang kabtang kaini kung saan iinuton ang mga darakulang eskwelahan antes manda ang isunod ang mga saradit asin katamtaman sa naman na eskwelahan. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal.
nakatalaan na isulong ninda Gobernadora Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines de Sur an sarong nga public hearing tangani mana aramonda an sentimiento kanda mga konsumidores nin kuryente duman sa ringkunada area na sakop kan kooperatiba kan Kasuri Kutres. Kung gusto kan mga iniya na matawan pa ni na extension na 25 taon an prangkesa kanda Kasuri Kutres asin kung paborman an mga iniya na magkaigwa kanda pagpatindog kan Bicol Light Power duman sa ringkunada na mataunin supply nin kuryente sa laog kan ringkunada area. Aunambitan man ni Gobernadora Elry Villafuerte an utang kan Kasuri Kutres sa syudad kan Iriga ada isubuot binabayadan kan na manehamento. Akul naman na brown out asin na pag-relay ni na supply sa stock market. Yaan party kan mga pahayag na iyan ni Gobernadora Elry Villafuerte kan probinsya nin Camarines de Sur. Hindi tutulak namin yan pag sila eh. Saka tinan mo ito. Kung usapang intelihenteng usapan, ang dami namin ni-raise, may utang kayo sa Iriga, ba't di kayo nagbabayad? Ang dami yung brownout, ang taas ng kuryente nyo. Bakit kayo nagre-rely sa spot market 60+%? Alam ba yung spot market? Bibili sila ng kuryente. Wala kasi silang sariling redundancy at power source. Isa lang ang substation, isa lang ang power source nila. Pag nag-maintenance ang NGCP, brownout sa buong Rinconada. Hindi kagaya sa ibang lugar na pag nag-brownout, kalahati lang. Ngayon, yan ang problema nila. So, hindi nila masagot. Sagutin kasi nila yung mga issue, imbis na yung Artiken mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya nin Camarines de Sur. Mientras tanto, posible sa ngatanin kaso ni Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines de Sur ana Kasuri Kutres uli man ka na permi na sanama na subuot kapig babatikos kani ana Gobernador asin manda anda Bicol Light iga pagirumduman ni Gobernadora Elry Villafuerte kan Camarines de Sur na dai pagpapasara asinda dai paggaramiton na ana resources kana Kasuri Kutres ulitaan na kooperatiba pagsasadiri kan mga members consumers baku kun si isay man na persona asin bakung sadiri kan mga opisyal kan kooperatiba. Big question man ni Gobernadora Elry Villafuerte kung taano taan nagpapalakaw ka na Kasuri Kutres ngunyanda akong mga taga-dumanda sa Rinconada area asin kung may problema bigla na lang subuot na nagkakawarara asin binabayaan anda kooperatiba o an Rinconada area. O yan party pa kan mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya nin Camarines de Sur. Tirahin nila ako, titirahin nila yung Bicol Light. Kakasuhan talaga namin sila. Gusto ko sila, dala ko pala rin binabanatan nila. Una-una ulit, huwag nilang gamitin ang resources ng member consumer. Ang may-ari ng Kasureco member consumer, hindi sila. Yes. Diba? Si Mix member consumer, ako member consumer. Hindi sila. Si Boksit, member consumer, hindi. Appointed lang yan, hindi naman yung taga-Rinconada. Si Alcisco, taga-Rinconada, hindi. Bakit nagpapatakbo ng mga Kasureco, mga hindi taga-Rinconada, na pagkatapos nilang palpak ang pagpatakbo nila at ibaw nila sa utang, alis na lang sila. Diba? Wala silang accountability, hindi sila hilido, hindi sila taga-tiyan. Kasi kung taga-tiyan sila, baka binabato na yung bahay nila. So, ang punto ko lang, sagutin, kung gusto nilang i-consider na tulungan ko renewal nila. Hindi renewal, grant of franchise. Kasi wala naman silang congressional franchise, Frank. Sinabi ni Hauhau. Artiken mga pahayag ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pang detalles kanda mga barata sa lado lokal.
tulong motorized boat ana pinagtaukan na mga parasira sa laog kan na probinsya kan Camarines del Sur. Tulong motorized boat ana pinagtao sa Piling People's Organization duman sa parte kan Banwan kan Pasakaw minalaba ka si Pukot Camarines del Sur kan nagtalikod na Agosto 18, 2026. Isinagibo ang turnover ceremony sa Police Maritime Unit sa barangay kan Santa Rosa del Norte, Pasakaw kung sa pirma sa Certificate of Acceptance ang mga beneficiaryo organisasyon na si Pukot Fishery Folk Association, Talupaon Fishery Folk Association sa San Antonio Fisher Folk Association. Obeto kan mga programa na mas pang mapakusog ang kabuhayan kan mga parasira na mapakarayan sa indang pagsisira o an sa indang mga hanap buhay, madagdagan ang sa indang productivity asin income. Tinawandoon kan 902nd Infantry Brigade Commander Police Brigadier General Manuel Darius Eswilo ang importansya kan na pagtatarbangan kan Philippine Army, pribadong sektor, law enforcement agencies, patin mga lokal na gobyerno para man na mataawanin suporta ang kabuhayan kan pamilya kan mga parasira sa sinambit na banwaan pig-ing kaminar ang mga benepisyaryo na gamiton in maray toltol responsabli asin produktibo ang naresibing mga bangka na ayuda ikan sa mga law enforcement unit. Mientras tanto, pigkantsawanda ni Gobernadora Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines del Sur na maluya ang pag-iisip ang congressman na nag-file kan bill duman sa laog kan na kongreso para mada sa renewal kan franchise kan Kasurikutris. Sinabi ni Gobernadora Elry Villafuerte ayo man dapat na i-renew ninulita ang franchise kan Kasurikutris Administrative of Certificate of Franchise kan National Electrification Commission kaidto kan 1979 ang NEC iyo ang nagtaonin franchise sa laog kan kooperatiba kan Kasurikutris ko ang kongreso arog kan sinasabi ang sarong congressman kuya si Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya kan Camarines del Sur. Renewal, medyo mahina talaga pag-iisip abogado. Wala namang i-renew dahil ang franchise ng Kasureco ay Administrative Certificate of Franchise ng National Electrification Commission noon, 1979. Ang nagbigay sila ng prangkisya yung National Electrification Commission, hindi Congress. Ito naman si Army Quintibella sa Kasihawang nag-file an act granting renewal. Sabi ko nga dun sa hearing, at i-renew, wala naman kayong congressional franchise. So makikita mo si Hawhaw, si Army, pinag-aaral. Mali ang title, mali ang mga datos, mali ang mga Ulit, ang hamon ko sa Kasureco lang simple. Simbag mo nila issue. Pag sila na may personal, ngayon na may personal sila. Both administrative and criminal. Artiyan kan mga payag ni Gobernadora Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines del Sur. Mientras tanto, pinaglinaw niya ni Gobernadora Elry Villafuerte ang mga patutsada asin pahayag ni Congressman Nelson Ligacion na daisya inatubang ni Gobernadora Elry Villafuerte sa paggibong o sa piggibong public scooping na ginibo dyan sa Kadlan sa Banwaan kan Piling Camarines del Sur. Sabi ni Gobernadora Elry Villafuerte sa iyang paglilinaw, daiman kinakaipuhan na atubangon sa public scooping si Congressman Nelson Ligacion. Ulit na daiman subot ini taong makipagdebate asin daiman subot ini taga-adal kaya si Attorney Cleo pinasanakan na gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur at pinaatubang kiligasyon. Kuya si Gobernador Elry Villafuerte kan Camarines del Sur. Well, una-una, nakakatuwa naman yung tanong mo malinaw naman nandun siya, kaya lang yun nang liit siya dahil ang yabang-yabang niya mag-social media, ang yabang-yabang niya mag-Facebook. Tapos nangahamon pa siya sa akin na hindi ko raw siya hinarap dun sa public scoping. Una-una, kaya ko siya hindi hinarap dun sa public scoping dahil hindi ko na kailangan siyang harapin. Dahil pasensya na lang, hindi naman siya marunong makipagdebate, hindi naman siya nag-aaral.
So si Atty. Cleo Petich, sinupalpal na siya. Artiyan kan mga pahayag pa ni Gobernador El Villafuerte kan na probinsya nin Camarines Sur. Sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, dapat magpuon kay Vice Presidente Sara Duterte ang paglikay sa personal na atake asin mapanraot na pagtaram. Inan kasimbagan kan Palasyo Malacañang sa pahayag ni Vice Presidente Sara na dapat nakabase sa ebidensya asin bako sa personal na atake ang mga reklamo kontra sa iya katakudman kan impeachment. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga testimonya asin ebidensyang ipigbuyagyag kontra kay Vice Presidente, kabali man ang pahayag kan sa iyang tauhan na si Lemuel Ortuño na aram subot ni Duterte ang proseso kan pag-withdraw asin paggastos kan confidential fund. Sinabi ni Castro kung habo kan Vice Presidente na makadangog nin personal na atake, dapat magpuon man sa iya ang pagiging malikay asin man marespeto sa pagtaram. Siring man piglinaw kan Palasyo Malacañang na day kay inipigo konsinti an anuman na klase nin mapanraot na tataramon o kaya personal na pambabatikos kontra sa sisayman. Sinabi kan Malacañang na dapat nakasentro ang mga argumento sa mga issue, ebidensya asin testimonya o rogna sa impeachment proceedings. Aoring bareta sa lado lokal, maugmang bareta para dyan sa mga taga-syudad kan Iriga. 58 charter anniversary kan syudad kan Iriga sa maabot na pizza 3 kan bulan kan September idiniklara bilang special non-working holiday kan Palasyo kan Malacañang. Pinagdeklarang special non-working day sa Iriga City, Camarines Sur an aldaw kan Webes September 3 sa 2026 bilang selebrasyon kan ika-58 chartered anniversary kan da syudad kan Iriga. Pinagpirmahan ni Acting Executive Secretary Rafa Rectu direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Proclamation number 1398 dideklara bilang special non-working day sa laog kan syudad kan Iriga. Obeto kada sambit ng deklarasyon na atawanin doon ang mga residentes na makapagpartisipar sa mga aktibidad para sa charter anniversary kan syudad nin Iriga. Ang bareta na kitangunyan sa luwas kan nasyon na asin man kamugtakan kan panahon na asin sa kinabanin Karawat. Bareta sa luwas kan Pilipinas, dahil mababa sa 14 na mga bagong mundag na umboy ang binawian buhay matapos magbungkaras ang kasulo sa nursery kan sarong government-run hospital duman sa Islamabad, Pakistan kan suudma. Kinumpirmar ni Premier Ministro Shehbaz Sharif ang mga nagada na ipigsugo na ang tulos na investigasyon sa insidente. Nagpromesa man ang Premier Ministro na maatubang sa pinakamagabat na padusa ang si Isayman na mapatunayan ang responsable sa kasulo. Nagbungkaras ang kalayo sa ikatulong iskalon kan Mother and Child Center kan Pakistan Institute of Medical Sciences antes mag-alas 7 nin aga kasuudma. Sigun man sa local sigon sa informasyon, nag-abot sa 15 ang nagadan base ini sa informasyon gikan sa source sa hospital. Sinabi man na sigbuan kalayo alagad sarong umboy sana ana isalbar. Mientras tanto ipig-report man na posibleng nagpuon ang kasulo sa short circuit sa raot na air conditioning unit. Padagos pang pigbiberipikar kan mga otoridad ang tunay na rason kan sinambit ng kasulo. Mientras tanto sa barata sa kamugtakan kan panahon, nagapatani daan na pag-asa dapit sa posibleng pagbalikan makusog na oran ngunya na semana. Sinabi man sa informasyon na may pagluya sa southwest monsoon na habagat asin pagkatunaw kan low pressure area sa sirangan kan Luzon piglalauman na may mabibilog na bagong LPA sa Philippine Sea sa maabot na Huwebes o sa Biyernes Agosto 28 na iyuman ang mapakusog liwat sa Duros Habagat sa masunod na 24 oras sa probinsya kan Zambales ang mayor na makakamati kan delikadong pag-uran alagad makusog mandaan habagat sa Huwebes na Banggi. Sa satuyang bareta ngunyan sa kinabaning Karawat sa lado kan basketball, balik court na asin preparado na magsaro din puwersa para sa Gilas Pilipinas si Kai Suto asin man si AG Ido. Matapos man ang pirang bulan na pagpapakaraya haliman o pagpaparahaya haliman sa senda mga injury. Magigirumduman na si Kai Suto nagkaigwanin lugad sa iyang ACL kana nagtalikod na taon na iyo ang naging rason na daisya
siya makalaog sa FIBA Asia Cup asin sa inot na tulong Windows kan FIBA World Cup ASEAN qualifiers. Piglalauman na mas makusog pa ang puwersa kan gilas sa window 4 kan FIBA World Cup Asian qualifiers na mangyayari sa maabot na aldaw kan Biyernes o sa aga. Makikibaka man asin makakaibanan ni Soto ang sa iyang front court body na si AJ Idu. And 7-footer 3 inches na si Soto asin and 6-footer 10 inches na sa rung dakulang tao na si Ido uring nag-iribana sa 2023 FIBA World Cup kung saan ang duwa nagpailing nin makusog na chemistry sa laog mismo kan korte. Si Gilas nakatalaan na atubangon ang Jordan sa maabot na pizza 28 kan bulan kan Agosto o sa aga, mantang ang Iran ang sa indang kalaban sa pizza 30 kan bulan kan Agosto. Ang atugang yan ang kateripunan kan mga parata. Yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, sinman si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako si Daryl Banyas. Wana, ba't parang nagkukumahog ka?